Hello sa inyo mga kaibon, mga ka-fincher, mga ka-lovebirds. Welcome ulit sa ating munting channel. Ang tagal nating hindi nag-upload, mga ilang buwan din siguro, no? Kaya kung mapapansin nyo, dami nang pinagbago sa ating munting ibunan. Ayan. At dahil breeding season na naman, nandito na ang ating mga zebra finches sa ating mga breeding cages. Kung makikita nyo, ayan. Kaya ngayon, samahan nyo ako kung paano ko pinagpares-pares ang mga zebra finches natin, kung anong project natin na mga mutation, no? Kung anong mga mutation ang mga pinagpares-pares natin. So, ginawa ko to mga 2 months ago or 1 month ago. Kung pinapanood nyo yung isa kong channel, makikita nyo doon na ginawa ko. So, ngayon, papakita ko rin dito, syempre, share ko din sa inyo. Kaya, samahan nyo ako guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo at sana share nyo tong ating video para dumami ang ating subscribers. Ayan. So tara guys, sana ma-enjoy nyo to. Let's go. Ang una kong ginawa ay gumawa ko ng mga bagong nest boxes dahil kailangan na nating palitan yung mga nagamit nating nest boxes dahil medyo maliit sila at madumi na rin. Konti lang din ang napoproduce nating mga inakay dyan dahil masikip para sa mga zebra finches natin, lalo na pag marami silang inakay. Yung iba nadadaganan lang, hindi napapakain kaya namamatay. Tsaka madali nilang itapon yung mga itlog nila dun sa maliliit na nest boxes. So ito, medyo mas malaki siya, so sana mas okay to pag nag-breed sila at mas maraming mga inakay na mabubuhay. Ayan, nakita nyo naman. Gawa natin yan at mas nakamura tayo pag DIY lang naman, syempre. Ayan yung mga luma, kung makikita nyo madumi na sila at mas maliit nga sila dito. Ayan. Tapos ito naman ang mga inuman nila. Yan ang ginagamit ko, mga pang rabbit para matipid sa tubig. Ayan. At syempre, lalagay din natin yung mga seeds ng mga ibon natin para prepare na pag ilalagay ang ating mga pares dyan. Ito ang ating mga pares. Meron tayong mga cream at fawn zebra finches. Ayan ang mga pagpaparis-parisin natin. So, pinagpares ko na sila dyan sa maliliit na cage para hindi na tayo mahirapang maglagay sa mga breeding cages natin. So, bubuksan lang natin yung mga show cages na yan at diretso na sila. So, meron tayong mga cream hen at fawn cock na magkapares. Yung iba naman ay cream cock at fawn hen katulad nito. Ayan. So, yung iba dyan ay galing South Island. Mostly yan ay mga bagong ibon natin. Galing sa mga iba-ibang breeders dito sa New Zealand. Ngayon, ilalagay na natin ang mga creams at fawn pairs natin dito sa front breeding cages. So dito natin gagawin ang cream project natin. Ayan. So tinitignan ko silang mabuti kung saan ko sila ipopesto, kung saan maganda ipesto ang mga pairs natin dyan. Nilalagay ko yung mga best pairs natin doon sa mas mabababa at yung mga medyo matatanda na, may edad ng ibon, nilalagay ko sa mas mataas. Kasi kapag mas mataas yung pwesto nila, mas high yung chance ng breeding. Tapos dun yung mga nasa baba, dahil bata pa naman sila, okay lang dun. So meron tayong mga breeding pairs dyan, nakakalagay lang natin ay nag-start na agad silang mag-breed o mag-mate. So ibig sabihin lang nun ay maganda yung pagkakakondisyon natin sa kanila, kaya ready silang mag-breed. Yung iba naman ayaw pa ng hen, ayaw magpapatong, pero gusto na ng cock. Yung iba naman ayaw ng cock, kaya hindi pa sila nagbi-breed. Pero sure yan, magbi-breed yan. Ito yung ating mga breeding pairs, kakalagay lang natin sa kanila. Papakita ko isa-isa kung ano yung mga pares natin dyan at kung ano ang mga bagong bloodline natin dito. So ito yung unang pair natin, meron tayong cream cock at fawn hen. Yung fawn hen natin dyan ay tayo nag-breed nyan. Pero yung cream cock dyan ay galing South Island. So hindi ko alam kung matanda na siya or bata pa. Pero mukhang matanda na siya.
At saka at this time of recording, namatay na yung cream cock natin na yan. So, pinalitan ko na lang ng Paris yung fawn hen natin ng black face. Dito naman meron tayong cream cock at fawn hen. Ayan. So yung fawn hen ay bata pa, 2023 young bird yan. Galing sa ibang breeder. Bandang Napier ata. Etong cream cock naman ay galing Hamilton. So pareho silang bagong bloodline natin. At yung cream cock dyan ay 5 years old na. So sana makapag-breed pa siya. Pinaris ko siya sa mas bata para may chance ng makapag-itlog yung hen. Kasi mas maganda na mas matanda yung cock kaysa yung hen. Kasi usually kapag matanda na yung hen ay mas madali na silang ma-egg bound. Ganun din pag mas bata naman yung hen, no? Yung sobrang bata, hindi pa mature. So dito naman tayo sa isa sa mga original pair natin. So matagal na sa atin tong pair na to. So yung cream cock dyan ay 3 years old na. So 2021 bird yan. At nakapagbigay na rin sila sa atin ng mga young birds. At yung hen dyan ay 2022. So medyo okay pa siya, 2 years old. Usually yung mga 3 years old na hen ay hindi na maganda for breeding, no? Usually nag-egg bound na yung mga yan. Pero ito, isa to sa mga okay na pair natin. Subok na natin yung pair na yan. Dito naman tayo sa baba, meron tayong dalawang young bird dito at dalawang bagong bloodline natin. So yung cream hen galing yan sa South Island ulit. At yung fawn cock dyan ay galing sa isang judge, magaling na breeder doon sa Palmerston North. Marami siyang mga champion birds. Lagi siyang champion sa mga bird show. Kaya hanggat maaari, lagi akong bumibili sa kanya ng mga ibon niya para kumanda yung mga bloodline natin. Dito naman tayo, meron tayong dalawang bagong bloodline dito. So pareho silang galing sa South Island at napakaganda nitong pair na to, no? Kaso lang ang badges natin ngayon ay at this time of recording nakawala na tong dalawang to dahil nalaglag yung nest box nila. Ewan ko kung paano, pero may loose nail yon kaya nakawala sila. So sayang. Dito naman tayo sa isa pa nating pair. Meron tayong dark cream cock dito, ayan, at saka isang fawn hen. Yung dark cream cock ay galing ulit yan sa judge sa Palmerston North. Isa yan sa mga magagandang birds na nakuha natin. At yung fawn hen dyan ay galing sa atin, so tayo nag-breed yan. Galing yan dito sa pair na to. Ayan, yan yung mga magulang niya. Dito naman tayo sa taas, meron tayong cream cock at fawn hen. So dark cream cock yan, no? Yung pair na yan ay matagal na sa atin at nakapag-produce na sila ng mga champion birds na magagandang ibon. So subok na natin tong dalawang to. Magandang pair to. Itong pair na to ay isa sa mga best pair natin last season. Okay, next dito tayo sa taas. Meron tayong fawn hen at cream cock. So yung fawn hen dito ay galing sa atin. Tayo nag-breed niyan. Ang magulang niyan ay itong nasa baba. Ayan ang mga magulang niya, isa sa mga best pair natin. So pinaris ko siya dun sa cream cock na galing sa judge sa Palmerston North. Yun ulit. Yan ay 2022 bird. So yung hen ay bata pa. At yan na lahat ang breeding pair natin para sa gagawin nating cream project dito sa front breeding cages natin, no? So sana maging successful ang breeding nila. Dumami pa ang ating mga creams at fawns. Next, doon naman tayo sa likod. Set up na natin yung mga kulungan nila doon at paris-parisin na natin yung mga ibon natin doon. So tara guys. So una kong ginawa guys, syempre nilinis muna natin ang ating mga breeding cages.
Yung mga poop trays nila, pinalitan ko na ng mga kusot yan at nandyan na rin, nalinis na rin ng ating mga feeders. Nilagyan na rin natin ng mga patuka. At kung nakikita nyo dyan, yung mga nest box dyan ay nakakabit na rin. At yan ay gawa rin natin. Double breeding nest box nga yan. So mas malaki yan kaysa sa previous nest box natin. At ito na nga, tapos na ang ating setup. Meron na silang drinkers, kakabit na. At yun yung butas ng kanilang nest box, nasa corner. Ang una natin ilalagay dyan ay mga normal gray cockbirds. So mga male muna, saka natin ilalagay yung mga cream hen na ipapares natin sa kanila. Nilagay ko muna ang ating mga normal gray dito sa ating show cages para madaling huliin at ilagay sa ating mga breeding cages. Pero halos sakto lang naman ang bilang ng normal gray natin sa ating mga breeding cages. Dahil meron tayong 6 breeding cages at 7 normal gray. Saka ko nilagay yung mga cream hen natin na galing dito sa ating mini aviary. Ayan sila. So, pinili kong mabuti yung mga magiging magkapares dyan. So, lahat yan ay normal gray. Tapos, pinarisan ko silang lahat ng cream hen para makapag-produce tayo ng silver. Pagkatapos ko ngang mailagay ang ating mga cream hen ay nagsimula ng manligaw yung ating mga normal gray cock pero ayaw pa ng cream hen natin. So yan ang ating silver project. Dito naman tayo sa gilid, meron tayong dalawang pair ng CFW o chestnut flank white. So dito sa taas meron tayong mag-amang zebra finches dyan. So inbreeding ang ginagawa ko dyan. At yan ang ating CFW project. Dito naman tayo sa gilid, meron tayong mga silver dito, 3 pair ng silver. So sa taas meron tayong silver cock at isang normal gray hen. Next, dito naman tayo sa pangalawa, meron tayong silver hen dito at isang normal gray cock. So meron tayong sadyos dito. Sa ngayon namatay na tong silver hen natin dahil na egg bound siya. So sayang no. Nag-breed pa naman ito agad nung nilagay natin. Panghuli meron tayong normal gray hen at isang silver cock. Ang badyos naman dito ay namatay na din tong silver cock natin. So may sakit siya. Kinabukasan nito ay namatay. Pero good news ay sa ngayon meron tayong bagong silver na pumalit sa kanya. Okay, fast forward na tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga mutation na pinagpares-pares natin dito. Kung ano yung mga background nila. So tara, tingnan natin. Unang pares natin, meron tayong cream hen at normal gray cock. Pareho silang bagong bloodline natin. So parehong young bird din dahil kulay blue yung ring nila. Ayan. Dito naman meron tayong normal gray cock ulit at cream hen. Yung cream hen natin ay young bird natin yan. So tayo nag-breed yan. At ito naman normal gray cock ay bagong bloodline natin. So young bird din yan. So yan ang pares natin dyan. Dito naman tayo. So meron tayong normal gray cock sa atin yan. At yung fight dyan ay black face. So ang dating ka-pair ng normal gray natin dyan ay cream na tayo din ang nag-breed pero namatay siya. So pinalit ko tong black face natin. Yung normal gray natin yan yung ano natin, hand feed natin. So sana mag-breed sila nitong black face fight natin, no. Ito naman tayo. So ganun ulit, normal gray cock at cream hen. So tayo ulit nag-breed yung parehong ibon na yan. Itong cream hen dito ay pilay yan. Pero yung sa mga hindi nakakalam, yung mga pilay na ibon, pwede pang i-breed yung mga yan. So lalo na kapag babae. Ayan.
Parehong young bird yan. Dito naman tayo. Itong cream hen dito galing South Island. Tapos itong normal gray cock ay bagong bloodline natin. So, parehong young bird din, blue ring. So, matagal-tagal pa nating mabibreed tong dalawang to. Sana mag-breed sila, no? Dito naman tayo. Ito ay parehong bagong bloodline, pero itong normal gray cock dito ay last year pa natin nakuha. Kaso yung normal gray cock natin dyan ay medyo matanda na, so 3 years old ata. Ito namang cream hen ay bata pa, blue ring. Kasi yung isa violet 3 years old na yan. Ayan. So yan ang ating silver project. Yan ang ating project ngayong season, no? So dito naman meron tayong mga chestnut, mga CFW. Ayan. Papakita ko sa inyo yung pinalit nating silver cock dito. Sana ba siya? Ayan siya, oh. Lumilipad. So ayan yung ating pinalit na silver cock. Ayan. So medyo dark yung cheek patch niya, no? Kung makikita nyo naman. Ayan. Medyo makulit sila. At ayan nga ang ating mga project this season, no? Meron tayong silver project dyan at cream project sa harapan. Kung gusto nyo ng mga breeding update, subscribe lang kayo para hindi nyo ma-miss yan sa pag nag-upload tayo ng mga breeding update, no? At syempre, gagawa rin natin ng update itong aviary natin kung ano nang nangyari, anong mga bagong setup dito at mga bagong ibon na meron tayo, no? So, subscribe kayo guys para masuportahan nyo din ako. At yun lang sa ngayon. Salamat sa panonood mga kaibon. Kita-kita ulit tayo sa next video natin.